call it 300, ano po? 344. At ngayong nagtatrabaho na siya bilang isang call center agent, nagiging stress reliever naman niya ang pagmuya ng pagkain. Kasi when I was in high school, sabi lang, lagi din tayo na tatay ko. So, ano nga tayo, parang wala mag-realize sa gabi, parang tinapay lang tayo. Pero kanya-kanya ng mga mito. Busog na rin daw si Paul sa panunoksa ng mga tao. Kaya pinipilit na lang niyang maging positive, mag-isip lagi. Kasi nga parang yun nga sa special friend ko, she gave me a challenge. Na parang, I want you to be thin. I want you to be slimmer. Not because nakakaliya yung type mo. Dahil gusto kong good health. So, Napagpunang challenge siya sa'yo para mapulong pa yung relationship niya. para pakalala na ako dahil. Hindi lang challenge niya. Paligid slimmer ka para kayo papakadal. Not really slimmer, pero alam mo, parang mas maging Presentable. presentable ko din coach or mga payo sa mga best friend. hindi porket ganito na kaming alam mo yun, parang tinitingnan ka ng parang minamalit ka ng tao doon. Hindi ka pwede malit kasi laki, di ba? So parang sa'yo na minamalit mo ba ako? Parang hindi ka pwede malit kasi malaki ka. So, Lakihan mo ako. parang wag mo na lang pinahayain na mas malakihin ka pa. Ismulin ka, hindi mo. Huwag mo ko ismulin ka, hindi mo. Para ikaw na yung mag-small sa sarili mo, ikaw na yung magpaliit sa sarili mo, diba? Sa ginawang survey ng Philippine National Nutrition and Health noong 2003, 3 sa 100 kalalakihang Pinoy ay obese. Base ng sukat ng baywang. Tingin ang mga tutulog na matika at buhayin ang pag-asang kayang-kaya natin maging maayos ang pangatawan. Mga 8 years ago, I was really heavy. My heaviest weight was 264 pounds. That mga 46-inch waistline. Nang malaman ko naging 260 pounds na ako, sabi ko sa sarili ko, this is it. I'm gonna have to make a U-turn of this lifestyle. Kailangan na hindi na, I really have to make something out of it. Hindi rin madali para kay John ang mga panahong siya ay bigatin pa. My self-esteem really went underground. Na parang, I just go to school na parang, wala akong friends. Kaya naman ngayong naka-U-turn na si John, may mga simpleng payo siya para sa ating mga best. Well, if you want to lose weight, you want to make it sure that you would be eating less than what you're burning. If you're really serious, talagang pupunta ka na ng gym. Magiging obvious yung definition of muscles mo, and that would really help you feel good as well, or to look good as well. Kaya payo ng ating eksperto at sa lahat ng mga may weight problem. Tignan niya yung kung gaano kadami yung kanyang food intake. Same time, mag-engage siya sa mga physical activities, hindi lang exercise. May mga activities na pwede siyang mag-enjoy. Maaaring ito'y bumilang ng ilang taon para makuha mo yung tamang timbang mo. Magkaroon ka lang ng tiwala sa sarili mo at same time ng disiplina. Para sa mga best men natin na higakan. So, cautious ko rin naman with the way they look. And the way they weigh, of course. Ito, abangan niyo ang susunod naman nila. Itong gagawin natin kay Paul Ray. Mga best men, I tell you, it's going to be worth it. You guys better turn protection. Kanina, nakilala na natin si Paul Ray na kasulong ni Parang Juicy. Ngayon, maipapagawa tayo kay Paul na siya ikakagulat niya. Tapos, Jay, ano ba rin? Binabahanap mo? Oo naman. Dahil mo kinash, eto ang pili mo. Handa na beses para sa'yo. Basahin mo ba natin? Oo, sama yan. Sobra. Oh my God. Naman na ba sa mga hammer na siya magbabago sa iyong buhay? Oh yeah. Get ready to be fit and healthy just like you. Ano hammer to? Ha? Hindi. Anong eating content? Pare, your fitness body. Ibig sabihin, mag-workout tayo. Handa ka na ba sa hamon nito? Ang pangamon. Good.
Gutom ka ba? O, magutom ka pa ng exercise. Eto na. Tatlong pagsubok ang kailangan harapin ni Paul. At sa bawat challenge na ito, isang natatanging reward ang aming handog. Kailangan dumaan ni Paul sa fitness test, mobility test, at endurance test. Ito ang susubok sa kanyang double T. Tibay at tatag sa pagbayad. Siyempre, ngayon ay kailangan natin ipag-check muna ang iyong nutrition and fitness level bago ka sumabak sa mga mala-survivor na challenge na gagawin mo. Okay ba? Sure. So ngayon naman ay kikitain natin ang isang nutritionist para alamin natin kung ano kalusugan ng iyong katawan. Game? Hi. I'm Jake. This is Paul. Right? So, paano mo natin malalaman kung fit si Paul sa mga gagawin namin challenge? We will know his body mass index. So kung tama ba, or ano ba dapat ang weight niya para sa height niya. Or ito, titignan po natin ang visceral fat niya. So yun na yung malapit sa internal organs na fat. So maganda muna mag-check natin lahat yun. Nice. So, malalaman natin kung kamusta yung kalusugan ng katawan niya. So, ma'am, ano ba yung nagawa natin yung diagnosis? Actually, related to pagkat natin available na yung weight niya. Is already 344 kilos. 44 kilos. His height, 5'8 and a half. Okay. Cholesterol, nagpatay ng cholesterol is 200. That's above normal ba? Above, yeah, because it's really 200 or the main time. And then also his blood pressure is 130 over 100. High pa rin, like nasa mataas pa rin, better than it, nasa 120. Meron tayong tinatawag sa pagiging overweight or obese na apple versus pear na obesity. Apple obesity meaning yung malaki sa'yo, mag-accumulate sa may waistline. So kapag mas malaki yung waistline mo, dapat kasi sa male, 35 inches or below, mas maganda. Yun yung maximum mo na waistline. Pag sa females naman, 31 inches or below. Bakit? Kasi if you would notice, diba, pag mas malaki yung waist area mo, mas malapit yun sa heart. Diba? So, ang mangyayari, mas mahihirapan yung heart mag-pump ng blood all throughout your body, so tataas yung blood pressure mo. So, number one, yun nga yung mga heart problems, heart complications, tapos also nagiging athlete ka rin sa mga diabetes, ganyan. So, dahil sobrang market of business, Paul, at sinabi nga ni Mama kailangan fruit at fiber, ito ang handa ng business para sa'yo. Ubusin mo na yan, okay? Ito na, ang first challenge. Ang fitness test. Mga Smith, nandito tayo ngayon sa isang fitness center sa Makati at susubukan natin ang sinasabi ng circuit training. Ito may yung unang hamon ng best mo natin, si Paul. Okay, so Paul, unang station natin, the warm-up station. Get your feet moving, parang nag-jog ka in place, so kang gagalaw. Left, right. Yan, yan. Go, Paul! Kaya mo yan. Much time to lose that excess fat. Fourth option one. So, makikita niyo kasi wala kaming mga machine. So, ang focus kasi namin is functionality. Ang advantages nito is in each exercise, mas natural yung mga movement. And then it involves more of the core muscle. So, mas efficient yung workouts na ginagawa mo. Yeah. Tapos, like, Paul, halfway na tayo. Push-ups, kumbaga ang paborito ng mga lalaki. Parang bench press lang yan. It's our staple workout. Okay? Get it on. Your chest goes all the way down, not touching the ground, and push up. 1, 2, 3. Come on, Paul. Kaya mo yan, Paul. Konting-konti na lang, Paul. Come on. Sa routine na ginawa mo doon sa circuit training, parang nakakapagod na. Tapos parang dadagdagan pa. Parang you need to stress yung strength mo. Kailangan mo talagang ibigay todo yung lakas mo. Pero masaya naman siya kasi syempre challenge, diba? If wala kang ibang kalaban kundi yung sarili mo. Come on. Come on. Come on. Push it. Push it. Water break. Ano? Ano? Sobrang pakas. Alaga mo naman naligo. Itatapos. Kettlebell. Swing. Ready, bro? Double press while sitting on the Swiss ball. 2,267,800,000,000. Up. Stop. Best. Yan. Yan. Yan.
tapos nga, okay. So,